Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga, and syempre sa mga pangyayari sa mga dabarkads natin, lalo na po sa Tito Vic and Joey. So si Bossing Vic Soto at ang kanyang pamilya ay nasa Vietnam pa po, base yan sa mga ibinahaging picture ni Ma'am Pauline Luna Soto kasama po si Bossing Vic. Eto nga po at plenex nila etong mga gala po nila dito po sa Vietnam. And eto merong isang picture dito na kung saan ay apaka-sweet po ni Bossing Vic at ni Ma'am Pauline Luna. So meron itong caption na requested by the Mister. So si Bossing Vic pala ang may gusto na kuhanan silang dalawa dito sa napakaganda po ang view Makikita nyo naman po sa likuran dyan na talagang ang ganda po ng view. So hindi natin maramdaman na wala si Bossing Vic Soto sa Itbulaga, diba? Dahil kahapon naman sa kanilang pre-recorded na episode, present si Bossing Vic. And bukas pa po yung kanilang live sa Itbulaga. Samantalang mas hinangaan pa po ng sobra-sobra si Atasha Mulak dahil sa kababaang loob niya na pinakita po dito sa mga live audience dito sa Itbulaga studio. So ang dami po kasing nagpapapicture sa kanya mga kadabarkads, and talagang nakikita ko yung patience ni Tasha Mulak pag merong nagpapapicture sa kanya. Talagang iniisa-isa niya po yung mga taong gustong magpakuha ng picture kasama siya, and talagang binibeso niya pa, hinahag niya pa. So nakakatuwa lang dahil kahit nagaling sa mayamang pamilya, si Atasha Mulak ay ando doon yung pagiging simple niya, at most importantly ay ang kababaan po ng loob sa mga taong nakakasalamuha niya dito sa Itbulaga studio. Kaya marami pong nagmamahal kay Atasha Mulak. Samantalang sa mga humihingi naman po ng full statement ni Ellie Buendia dito po sa mga media, kasi hindi nga po nila maintindihan, medyo mahina kasi ang audio kahapon sa inilabas na video ng mga media. So, ito yung tungkol sa paglinaw, sa paglinis ng pangalan ng Tito Vic and Joey dito po sa kantang Ispolarium. Sabi nga dito, Eraserheads frontman Ellie Buendia has set the record straight about their hit song Ispolarium, dismissing long-standing speculation that it was about the late actress Pepsi Paloma and television personalities Vic Soto and Joey De Leon. During a press conference for the OPM rock band's upcoming documentary Eraserheads Combo on the Run, which will be screened in cinemas from March 21 to 23, Buendia on Monday addressed the enduring urban legend surrounding the song. Sabi po ni Ellie Buendia, I mean, they were my heroes. I would not dream of writing a song to tarnish my heroes. So talagang pinatunayan niya dito mga kadabarkads na heroes nila ang Tito Vic and Joey, or iniidolo po nila ito. Sabi pa dito, so I think that's most ridiculous. I will maintain until today that it's not about them. It's not about Pepsi. Yan po ang paninindigan ni Ellie Buendia. Kaya please lang sa mga patuloy na nag-uugnay sa Ispolarium na yan, kay Tito Vic and Joey, or kay Bossing, or kay Boss Joey De Leon, tapusin na po natin yan. Huwag na po nating iugnay. Sabi pa po dito, the song which takes its name from the famous Juan Luna painting has long been linked to the 1982 case of the late actress. The lyrics mention the names Enteng and Joey, nicknames commonly associated with Soto and De Leon, leading to speculation about a deeper meaning. Buendia first debunked these rumors in a 2021 interview on the podcast Wake Up with Jim and Saab, explaining that the song was simply all about getting a piece drunk on Goldslager, a cinnamon schnapps known for its gold flakes. Ispoliarium is one of those cases where really the myth
has sort of taken over the facts, and I kinda like it. I kinda like the myth because the actual meaning of the song is also again just really mundane, he said during the podcast interview. He also clarified that the name Enteng and Joey in the song actually refer to the band's roadies Vincent Villasanta and Joey Navera, who designed the artwork for the band 1995 album Caterpillar. So, yan po yung kabuuan mga Kadaber Gods ng sinabi na statement netong si Ellie Buendia. So, hopefully ay matapos na po ang usapin tungkol sa pilit na pag-uugnay sa pangalan ni Bossing and Boss Joey De Leon dito sa kantang Spoliarium. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa ilang mga tumatakbong senador na kung saan ay pinapadisqualify. At alam nyo mga Kadaber Gods, meron ditong nagpupush na i-disqualify din daw itong si Tito Soto. Ganito po kasi ang unang nangyari. Sabi po ng ABS-CBN News, a petition was filed at the COMELEC to disqualify Rep. Erwin Tulfo, Rep. Jocelyn Tulfo, Rep. Ralph Wendell Tulfo, Wanda Teo, and Ben Tulfo for supposedly not being qualified as candidates to seek public office. Kasi nga po mga Kadaber Gods ay parang political dynasty, tumakbo silang lahat. No, si Attorney Virgilio Garcia ang nag-file ng petition na ito. No, ngayon, meron po akong isang netizen na shinare ang post na to, tapos sabi niya, Noto political dynasty ni Tito Soto. Samantalang si Tito Soto po ay isa lamang na tumatakbo dito sa pagkasenador. So masasabi niya na political dynasty yan kung sunod at sabay-sabay na tumakbo ang mga Soto. Hindi po ba? So gusto niyang isama rin daw itong si Tito Soto na ma-disqualify. Samantalang yung sinasabi niya, hindi naman yan pasok kasi anong dynasty? Sino ang mga Soto na tumatakbo din sa pagka-senador? Di ba wala? Si Tito Sen lamang po. Unlike dito sa mga Tulfo na talaga namang halos lahat tumatakbo na po. Ayan Erwin Tulfo, Jocelyn Tulfo, Ralph Wendell Tulfo at marami pa pong iba. So ngayon pinapadisqualify po silang lahat dito po sa COMELEC. Ayan a petition was filed at the COMELEC to disqualify etong mga Tulfo kasi nga po political dynasty. Paano nga naman mabibigyan ng pagkakataon yung iba, 'di ba? Kung panay Tulfo na po ang tumatakbo. So medyo pangit din naman po 'yon. Dapat give chance to other. Wag yung buong angka naman tatakbo, hindi po ba? Hindi tama yon. So, kayo ba mga Kadaber Gods, agree ba kayo na nagsipagtakbuhan na po itong mga angka ng Tulfo? Just comment down below. And yung nagpapadisqualify dyan kay Tito Soto, iyak tawa ka na lang kasi for sure, mananalo siya dito sa pagkasenador. So, paano? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.